Pag-imprenta ng vote receipt, tuloy na matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng COMELEC. Makibalita tayo live kay Jet Arceliana. Jet? CJ, nagsasagawa ngayon ng inventory ang COMELEC sa mga yellow ballot box. Ito yung mga ginamit bagong automated election. Ito kasi ang magsisilbing lagayan ng mga vote receipt. Pero ganun pa rin, bawal hawakan ng mga BEI ang vote receipt at depende pa rin sa botante kung nais na itong ihulog sa yellow ballot box o ilabas sa polling precinct. Patapos na ang training ng mga Board of Election Inspectors sa Pangasinan. Halos 3 linggong inabot nito. Pero karagdagang kaalaman ang kailangan nilang muling sanayin sa mga susunod na araw. Ito ang pag-imprenta ng vote receipt. Ayon sa mga BEI, kakayanin nila ang karagdagang trabaho sa vote receipt. Pero nababahala sila sa magiging epekto nito sa proseso ng eleksyon. Matatagalan, pila-pila. So magiging sa loob ng precinct, magiging yung parang crowded. Kasi hinihintay nila yung resibo nila, baka magkagulo. Yun ang isang problema doon. Maging ang mga DOST certifier ngayon pa lang, nakikinita na rin ang posibilidad ng mas matagal na proseso ng eleksyon. Kung sa technical na aspeto raw kasi ang pag-uusapan, mababa na ang 5 segundo kada botante na maaaring maidagdag dahil sa pag-imprenta ng vote receipt. Halimbawa, yung makina rin, hindi naman natin siguradong 100% okay na agad yan. Although meron naman tayong FTS na tinatawag. Yun nga lang, may mga unforeseen circumstances na pwede mag-cause again ng another delay. Kaya madadagdagan yung number of hours ng voting process natin. Ilang aberya sa mismong araw ng eleksyon naman ang pangamba ngayon ng COMELEC sa kanilang contingency measures dahil sa vote receipt. Isa na rito ang paper jam sa mismong resibo. Dahil nasa hindi pwedeng pakialaman ng ating BEI yung resibo kasi nagre-reflect na doon yung laman ng balota. So yung butante, ang nakikita natin dyan na siya ang kukuha sa resibo niya. So may mga possible na paper jobs doon. Palaisipan din sa mga BEI kung makakaapekto sa kanilang matatanggap na honorarium sa eleksyon ang pondo na ilalaan ng COMELEC sa vote receipt. Yung honorarium mababawasan. Kasi sabi nila, idadagdag doon sa babawasan yung honorarium namin at iaano daw nila para sa resibo. CJ, tiniyak naman ni Attorney Erickson Oganisa na bagamat milyong-milyong pondo ang kakailanganin nila para sa vote receipt, ay hindi naman daw mababawasan yung honorarium ng mga guro para sa 3 araw. Pero kung magkakaroon ng extension yung kanilang serbisyo, ay hindi pa rin matitiyak kung magkakaroon sila ng karagdagan na honorarium. Samantala, importante ito, markahan na ng mga kapuso natin ang kanilang kalendaryo. Ganun pa rin, May 9 pa rin ang punteriya ng COMELEC para magsagawa ng eleksyon. Pero dahil nga sa issue ng vote receipt ay posibleng maantala ito at ma-extend, posibleng May 23 na raw ang isasagawang eleksyon. Pero mag-antay lang daw ng karagdagang abiso, magmumula mismo yan sa COMELEC. Bukod dyan, pagdating naman sa oras ng botohan, CJ, mula sa 7 a.m. hanggang 5 p.m. ay posibleng i-extend din daw dyan dahil sa oras na kakailanganin sa vote receipt. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Jet Arceliana.